ang implementasyon ng Oplan kontrabaha sa iba't ibang lungsod sa bansa kung saan isinasagawa ang dredging at clearing operations upang mabawasan ang panganib ng pagbaha at maprotektahan ang kabuhayan ng mga residente. Ayon sa lokal na pamahalaan, kapansin-pansin ang paglilinis ng mga ilog at estero sa mga lugar tulad ng Makati City, Talisay City, Mandaue City sa Cebu, Bacolod City at Naga City na dati barado ng putik at basura. Ipinahayag naman ng ilang residente ng Naga City ang kanilang suporta sa programa at sinabing nakikita nila ang konkretong pagbabago at mas pinaigting na kahandaan laban sa pagbaha sa kanilang komunidad. Inilunsad naman ng pamahalaan nitong Lunes sa Palasyo ng Malacanang ang programang Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang. Layo nitong palakasin ang kakayanan ng mga lokal na pamahalaan na makagawa ng mga programang naaayon sa pangangailangan ng kanilang nasasakupan at direktang makakuha ng pondo mula sa Local Government Support Fund or LGSF. Dumalo ang mga mayor at governor ng iba't ibang bayan at probinsya sa buong bansa. Sa pamamagitan nito, nais ng mga LGU at ng national government na makapagtrabaho bilang isa para sa taong bayan. Sa tamang gamit ng LGSF na nagkakahalaga ng 57.9 billion pesos para sa taong kasalukuyan, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maramdaman ng bawat Pilipino ang kaunlaran. An initiative anchored on the principle that our local government must be empowered to respond to the needs of the people. Bilang local chief executive, kayo ang unang nakakaramdam ng problema at unang nakakarinig ng mga hinaing. Dahil kayo ang nakakaalam ng tunay na kalagayan sa inyong komunidad, sa inyo nagsisimula ang pagbabago. Kaya inuutos ko at natutukan ang mga problemang ito. Nagsagawa tayo ng malawakang konsultasyon kasama ang Union of Local, ang ULAP, the League of Municipalities of the Philippines, League of Cities ng Pilipinas, upang tukuyin kung anong mga hakbang ang kailangan natin gawin. Una, tinaasan natin na mahigit 34 na bilyong piso ang ating LGSF para sa 2026. Kaya't sa kabuuan nito, umabot na ang pondong yan sa halos 58 bilyong piso. Pinakamataas sa buong kasaysayan ng LGSF. Bukod pa riyan, pinabilis at pinadiretso na natin ang pagdating ng LGFF sa bawat lokal na pamahalaan. Ginawa namin to dahil sa pagkilala na ang pangangailangan ng tao, gaano man kaliit o gaano kalaki, ay hindi pa nag-aantay pa. Upang matiyak na ang bawat sentimo ng pondo ay malinaw ang direksyon, nagtakda tayo ng mga prioridad na programa na magpapalakas ng ating mga sektor. Kasama rin sa mga popondohan sa ilalim ng LGSF ang pagbibigay ng bigas sa higit 5 milyong pamilyang Pilipino. Gagawa rin ng mga ospital at mga health center at magdaragdag ng mga medical equipment at ilang pang mga pagawain para matiyak na ang pondo ay direktang mapapakinabangan ng mga mamamayan. Samantala, sa gitna ng umiigting na hamon sa pambansang seguridad at mabilis na pagbabago ng teknolohiya, gumagalaw ang Senado upang palakasin ang kakayahan ng bansa sa depensa at pagprotekta sa mamamayan. Tunghayan ang ulat hatid ni Jade Buhoy. Nagpulong ang Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation sa pangunguna ni Senadora Loren Legarda
upang talakayin ang mga panukalang batas na magpapatatag sa Department of National Defense o DND at magpapabilis sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ayon kay Legarda, kailangang maging masanda ang bansa sa mga bagong banta mula sa cyber attacks hanggang sa teritorial na issue upang matiyak ang kaligtasan ng bawat Pilipino. Kabilang sa mga isinusulong ang Department of National Defense Transformation Act na magpapalakas sa kakayahan ng DND sa pagbabalangkas ng pamamaraan, pamamahala ng pondo at koordinasyon sa iba't ibang sangay ng seguridad. Nais din bigyang pansin ang pagpapaigting sa implementasyon ng revised AFP Modernization Program upang matiyak na ang pondo para sa modernisasyon ay nagre-resulta sa aktwal na kagamitan at kakayahang magamit sa depensa ng bansa. Kaugnay nito, nais din tugunan ang kapakanan ng mga veteranong militar sa pamamagitan ng Philippine Veterans Month Act na magbibigay ng mas malinaw na pagkilala at mas maayos na benepisyo sa mga naglingkod sa bayan. Paglilinaw pa ng Senado, ang pagpapaigting ng pambansang seguridad ay hindi lamang usapin ng militar, kundi usapin ng proteksyon sa ekonomiya, kapayapaan sa komunidad at katiyakan ng kinabukasan ng susunod na henerasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Inihain naman sa Senado ang isang resolusyon na nag-uutos sa kaukulang komite na magsagawa ng investigasyon in aid of legislation kaugnay ng umano'y money delivery scheme na kinasasangkutan ng mga dating tauhan ng militar at ang napaulat na pakikipagtulungan ng ilang opisyal ng pamahalaan sa International Criminal Court o IEC. Narito muli si Jade Buhoy. Isiniwalat ni Senator Amy Marcos sa Senado ang isang resolusyon na nag-uutos sa kaukulang komite na magsagawa ng investigasyon in aid of legislation kaugnay ng umano'y money delivery scheme na kinasasangkutan ng mga dating tauhan ng militar at ang napaulat na pakikipagtulungan ng ilang opisyal ng pamahalaan sa International Criminal Court o ICC. Batay sa resolusyon, nagsagawa ng press conference noong February 24 ngayong taon kung saan inilahad ng isang abogado ang joint affidavit ng 16 na dating miyembro ng Philippine Marine Corps at iba pang dating sundalo na nagsabing inutusan silang maghatid ng mga maleta na puno umano ng pera. Ayon sa kanilang salaysay, sila ay nagsilbing personal assistants o security consultant ni dating kongresista Saldico at umano'y nag-escort sa mga pinagkakatiwalaang tauhan nito sa paghahatid ng cash sa iba't ibang lokasyon sa Metro Manila. Ilan sa mga nabanggit na lugar na umano'y pinagdalhan ng pera ay mga pribadong tirahan sa Forbes Park, Green Hills, Midas Hotel, isang opisina sa House of Representatives at iba pang address, kabilang ang isang gusali sa Valero Street sa Makati na sinasabing ginamit din bilang troll farm. Nakalahad din sa affidavit ang umano'y pagpapalit ng halagang 56 million pesos kada maleta sa dolyar bago ang December 2023 at pagdating ng ilang dayuhan na sinasabing may kaugnayan sa nasabing operasyon. Nabanggit din ang umano'y weekly pick-up ng pera sa isang tirahan sa South Forbes Park at ang pagkakasangkot ng ilang opisyal, bagay na nangangailangan ng masusing beripikasyon. Ayon sa mambabatas, layunin ng resolusyon na siyasatin ang mga alegasyon, alinsunod sa mga probisyon ng konstitusyon hinggil sa soberanya, integridad sa serbisyo publiko at pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan. Panawagan pa ng senador sa mga naglabas ng paratang na iharap ang kanilang mga ebidensya sa ilalim ng panunumpa at sa loob ng institusyon ng Senado upang maiwasan ng trial by publicity. Sa ilalim ng panunumpa, sa ilalim ng batas, sa harap ng taong bayan. Huwag tayong masiyahan sa likod lamang ng isang press conference. Kung kayo'y tunay na naglilingkod sa katotohanan, magharapan tayo dito sa Senado. Ang Senado ay hindi tatakbo o tatalikod, lalo na kung may nadawit na hindi dapat. Sa aking mga kasama na senador,
ito rin ang pagkakataon para linisin ang inyong pangalan at itindig ang dangal ng institusyon. Giit pa ni Senadora Amy, ang Senado ay dapat maging lugar ng paglilinaw at hindi ng paghusga sa pamamagitan lamang ng press conference, at ito rin ang pagkakataon para sa mga nadawit na opisyal na linisin ang kanilang pangalan. Samantala, sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na mahalagang pairalin ang due process at tiyaking nakabatay sa ebidensya ang anumang investigasyon upang mapanatili ang kredibilidad ng institusyon. Well, after all the verification, evaluation, then probably, yes. And ito pa isang observation, the timing, parang nakatiming to, bakit yung ICC ngayon na nakapokus? Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa kaugnay pa rin na balita, umiinit ang usapin sa umano'y 805 billion pesos cash deliveries matapos aminin ng abogado ng 18 di umano'y bagmen na maaaring nagkaroon lamang ng oversight sa pagsama kay Mamamayan Liberal Party List Representative Laila De Lima sa listahan ng mga tumanggap ng maleta ng pera, habang inihayag ni Senator Ping Lacson na sisimulan ang masusing verifikasyon sa mga aligasyon. Narito ang ulat. Uminit ang usapin sa umano'y 805 billion pesos na cash deliveries matapos aminin ng abogado ng 18 di umano'y bagmen na maaaring nagkaroon ng oversight sa pagsama kay Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima sa listahan ng mga tumanggap ng maleta ng pera. Habang inihayag ni Senator Panfilo Ping Lacson na sisimulan ang masusing verifikasyon sa mga alegasyon, kung saan sinabi ng abogado na posibleng nagkamali siya sa pagbanggit kay De Lima na tila tumanggap ng maleta. Ngunit iginiit na may detalye sa affidavit na nagsasabing binigyan umano ito ng paper bag na karaniwang may laman na 5 hanggang 10 milyong piso matapos ang isang pagpupulong. Habang ang 18 nagsalaysay na iprinesentang dating Marines at umano'y aides ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico ay nagsabing naghatid sila ng kabuuang 805 billion pesos sa iba't ibang opisyal, kabilang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mariing pinabulaanan ito ng Malacanang at ng ilang mambabatas. Samantala, inihag naman ni Senator Lacson na rerepasuhin muna ang pinagmulan at kredibilidad ng impormasyon bago ang formal na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kasunod ng paghahain ni Senator Amy Marcos ng Senate Resolution 317. Sumulat na rin si Senator Lacson sa Philippine Navy at Philippine Army upang beripikahin ang serbisyo at background ng 18 di umano'y ex-Marines. Ito ay sa gitna ng ulat na may ilan umanong dishonorably discharged at may ilan na hindi naman miyembro ng Navy. Question din ng senador ang pagkwenta sa halaga ng aligasyon. Ang 805 billion pesos ay lampas sa 70% ng 1.13 trillion pesos na pondo sa flood control mula 2023 hanggang 2025. At ayon sa kanya, hindi nagtutugma ang mga numero, lalo't may naunang umaming kickbacks at may aktwal na gastos sa proyekto. Idinagdag pa niya ang hamon sa nasabing logistics. Kailangan umano ng mahigit 13,400 na malalaking maleta kung 50 to 70 million pesos ang kasya bawat isa para maipon ang 805 billion pesos. Tinukoy rin ng senador ang timing at venue ng press conference na ginanap sa Club Filipino besperas ng ika-40 anibersaryo ng EDSA at kasabay ng confirmation of charges hearing sa ICC. Aniya, may political color at posibleng destabilization aspect. Samantala, patuloy na hinihintay ng publiko ang susunod na hakbang ng Senado habang umiikot sa social media ang tanong kung ito'y ebidensya ba o ingay lang ang mga paratang. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Sa ibang balita, iginiit ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hindi dapat isuko o ipaaresto ang sinumang Pilipino sa ilalim ng international warrant nang hindi muna dumaraan sa pagsusuri ng mga korte sa Pilipinas. Sa pag-co-sponsor ng Senate Resolution No. 307, binigyan din niya ang mga hakbang ay nakabatay sa konstitusyon at prinsipyo ng due process at hindi nakatuon sa anumang partikular na personalidad o kaso. Ayon kay Cayetano, tulad ng ginagawa sa Canada, United Kingdom at South Korea, dapat personal na suriin ng isang hukom sa Pilipinas kung may probable cause bago payagan ang anumang pag-aresto o pagsuko sa dayuhang tribunal. Giit niya, ang usapin ay hindi lamang tungkol sa soberanya kung hindi sa pagtiyak na ang bawat Pilipino, opisyal man o ordinaryong mamamayan ay may pagkakataong ipagtanggol ang sarili sa sariling hukuman bago dalhin sa ibang bansa. Samantala, lumilitaw na ang pagbabawal hanggang second-degree civil relationship ang nagiging pangunahing posisyon sa consolidation ng 24 na panukalang anti-political dynasty sa Kamara sa ilalim ng working draft na House Bill No. 6671. Ang panukala, inihain ni na Speaker Faustino D. III at Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos ay mayroon ng 144 na co-authors at naglalayong pigilan ang konsentrasyon ng kapangyarihan sa iisang jurisdiksyon. Ayon kay Committee Chair Zia Alonto Adyong, hindi layunin ng panukala na ipagbawal ang buong pamilya sa buong bansa, kundi limitahan ang sabayang paghawak ng posisyon sa parehong lugar upang maiwasan ang dominasyon. Para sa mga lider ng Kamara, ito ang pinakapraktikal na bersyon ng reforma, isang kompromisong may tsansang maisabatas at makapagdulot ng tunay na pagbabago sa umiiral na sistemang pampulitika. Sa iba pang balita, nagsampa ng kasong administratibo ang Department of Interior and Local Government o DILG laban sa 12 opisyal ng Bureau of Fire Protection o BFP. Ito ay kaugnay sa mga di umano'y recruitment, corruption at inspection irregularities ng ahensya. 4 na dating opisyal ng BFP Region 8 ang kinasuhan dahil sa kanilang ugnayan sa slot for sale scheme. Sa BFP Region 10, 6 naman ang nasampahan at 2 mula sa Region 4A. Pero ngayon, na-uncover namin ang na 12 opisyal ng BFP ay sinampahan namin ng 90-day preventive suspension. Sa BFP Region 8, 4 na opisyal mula sa BFP, Fire Superintendent hanggang Chief Superintendent ang naharap sa kaso. Lahat sila ay member ng Human Resource Merit Selection and Promotions Board at ginawa nilang negosyo ang serbisyo publiko. Para sa isang slot, makapasok lang sa BFP, 400,000 hanggang 800,000 ang bawat aplikante. 4 sila ay suspended pending administrative na aplikante ay kailangan magbayad. Sa Region 10, nag-approve sila ng 26 na aplikante na walang medical clearance. Ang suspetsya namin, nakapagbayad sila, hindi na dumaan sa medical clearance, dire-diretso na. Sa Region 1, isang officer ang sinampahan ng kaso dahil sa paghingi ng 90,000 kapalit ng recruitment slot. Naka-preventive suspension na rin siya. Sa Region 4A, meron rin tayong administrative cases laban sa 2 personal dahil sa favored fire extinguisher dealer. Pinipilit niya ang mga kliyente sa kanilang mga kilala. Bawal yun.
Main highlight ng Panagbenga Festival 2026 ginanap ngayong Sabado at Linggo. Kilala bilang Flower Festival sa Baguio City na dinarayo taon-taon para sa masayang selebrasyon. Ito na ang ika-30 Panagbenga Flower Festival at may temang Blooming Without End. Isang buwan ang selebrasyon pero ang highlight ay ngayong weekend kung saan Sabado ay inilaan para sa Grand Street Parade at ang Linggo naman ay para sa Grand Floral Float Parade. Maagang nag-umpisa ang taunang selebrasyon at programa na dinagsa ng mga taga-Benguet at gayon din ng mga turista mula sa iba't ibang lugar para makita ang kulay at saya ng Panagbenga Festival 2026. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulon ng mga balita, ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, ginunita. Regional Wage Boards planong buwagin, pambansang minimum wage isinulong. Posibleng pag-ban sa Telegram, pinag-aaralan ng DICT. Oplan kontra baha, pinaigting ng administrasyon ni PBBM. Senado pinasisilip ang umano'y money delivery scheme at ugnayan sa ICC. Second-degree ban sa anti-political dynasty bill umuusad na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan po ang pinakamaiinit na balitang naganap nitong nagdaang linggo. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, Facebook, Golden Nation Network, at mag-subscribe naman sa aming YouTube account, YouTube at Golden Nation Network. Ako po si Lorlyn Garcia Velarde. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito ang News Force Weekend.